Sige. Mag-share screen ako ngayon. Teka lang ah. Eto, nakikita ba yung sinishare screen ko ngayon? Teka lang guys, wait lang. Eto, okay na. Sige, magandang gabi sa inyong lahat guys. First of all, Merry Christmas sa inyong lahat. Maligayang Pasko. At napakasayang bagong taon sa inyong lahat. Sana kasama niyo yung mga pamilya niyo ngayon as we celebrate these occasions. So ngayon, papakilala ko lang sarili ko, konting background. By the way, I'm Jay Ang. I'm one of the co-founders of Seacrest. Kasama ko yung brother ko, nag-started couple of months ago. So, kaya namin start tong company kasi talagang naniniwala kami na the world needs a product na talagang, kumbaga, lahat makukuha mo sa isang product na yon. Hindi mo kailangan mag-intake ng sobrang daming mga kung ano-anong products, and we aim to help the planet kasi talagang sa field namin, sa civil engineering, nakikita rin namin na ang mundo natin unti-unti na nawawasak. Dumadami yung waste products na nag-occupy ng ecosystem natin. So etong seaweeds na to is hindi lang nakakatulong sa ating mga tao kung hindi sa lahat ng parte ng mundo. Okay? So ngayon, meron akong mga i-share sa inyo. Ano to? You receive the request. Start recording. Teka lang may lumalabas kasi ng mga window sa laptop. Teka lang. Nakita niyo ba yung slide, guys? Ito, unlock the power of seaweed. Pa-comment ako, guys. Okay, sige. Okay, so ngayong gabi, let's talk about our products, no? Dito sa Seacrest Company. Kasi I know marami sa inyo siguro napakagaling ng mag-network. Yung iba sa inyo, marami sa inyo hindi nabagwan sa networking eh. So hindi ko na kayo tuturuan paano mag-network, kung hindi tuturuan ko kayo more on ano ba yung mga products natin and paano nyo ba mas effective na mabebenta ang mga products natin. So let's dig deep kung saan pa talaga nanggaling to and bakit to papatok sa market ngayon. So next is overview. Ito yung overview ng mga i-discuss ko ngayon. First is the science of seaweed. Next, the product breakdown, proven effectiveness, competitive edge, and bakit ito eco-friendly and sustainable practices. And lastly, ang selling strategies. So science of seaweed. So ang seaweed ay napaka-broad po. Maraming types of seaweed. So ngayon magpo-focus tayo sa mga seaweeds na nagamit natin sa mga products natin. So for example, sa seaweed lotion natin and the seaweed soap, yung sea skin whitening soap, ang ginamit po natin dyan na seaweed ay kelp seaweed. So what is kelp seaweed? Ito ho ay type of brown algae rich in minerals, antioxidants, and polysaccharides. So baka yung iba sa inyo nagtataka kasi yung kulay ng kelp seaweed minsan nagiging color green at minsan naman color brown. As you can see in the picture, medyo nagkukulay green siya. Ibig sabihin lang ho niyan is meron kasi lahat ng seaweed ng chlorophyll. Ang ginagawa ng chlorophyll is nag-absorb ng sunlight, therefore yun yung nagbibigay ng kulay green nila. So hindi naman totally green but a hint of green. So structurally, brown algae pa rin siya, gawa ng mga components niya.
and mga benefits niya. Okay? So, eto, before tayo pumunta sa key nutrients, intindihin muna natin to. Rich in minerals, antioxidants, and polysaccharides. Kasi maybe marami sa inyo na, okay, alam naman ang meaning nito, pero medyo shallow lang. Alam natin ang minerals, antioxidants, okay yan sa katawan. Nakakatulong yan sa atin, nakakabata, nakaka-absorb ng mga vitamins, etc. So, isa-isahin natin to. First, minerals. Ano ba itong minerals? Etong minerals is mga natural materials na nakukuha natin sa mismong core ng Earth. Ibig sabihin sa laman ng lupa, sa mga bato, sa lupa, sa lahat ng nakadikit sa core ng Earth. Okay? So, etong mga minerals na to ay mga tiny, sobrang liit na mga essential nutrients na kailangan ng katawan natin. So, hindi ho ito nanggagaling sa mga plants or animals. So, paano natin nakukuha yung minerals na yon? Baka kasi minsan, alam natin na nakakakuha tayo ng vitamins and nutrients sa plants and animals, pero saan ba yun nanggaling? Galing kasi yun sa lupa na kinakain ng mga plants and animals. At sa pagkain natin nun, nakukuha natin yun. So, hindi yun nag-originate sa plants and animals. Okay? So, ina-absorb lang nila at pagka na-absorb na nila, sa kanila na natin kinukuha yung nutrients na yun. Next, antioxidant. Ito, usually ang alam lang natin dito is nakakabata or nakakaganda ng skin. Pero ang antioxidant, ang tandaan yung term dito is, ito yung panglaban sa mga free radicals. Ano ba yung free radicals? Etong free radicals na to, ito talaga yung pinakakalaban ng mga cells natin. So isipin nyo na para itong mga unstable molecules na once nakapasok sa sistema natin, yun yung nagda-damage ng mga cells natin. Therefore leading to premature aging, mas mabilis kumunot yung mga skins natin, mas madali tayong tumanda. So etong antioxidant, ito yung nagbabalanse ng mga molecules na yon. Kaya tuloy nalalabanan, mas matagal tayong tumanda, mas medyo mabagal mag-age yung skin natin. Okay? So, next is polysaccharide. Etong polysaccharide naman, ito is mga complex carbohydrates to. Pero isipin nyo na lang sa simpleng term na para itong mga sugar molecules sa mga maliliit na biglang nag-combine. And as they combine, nag-create ito ng ability na mag-attract ng tubig. So, kapag nakapag-attract sila ng tubig at nire-retain nila yon, magandang effect yun lalo na sa mga pharmaceutical products or skincare products. Kaya ito yung pinakabagay sa mga skincare products natin. Okay? So, etong seaweed is tinagurian or tinerm natin tong superfood sa skin natin. Bakit? Kasi as you present sa mga slides in your presentations, nagtataglay ito ng 100 plus bioactive nutrients. Pero hindi na natin iisa-isahin. Let's focus on the highlights or ano ba yung pwedeng maging selling point natin. Kasi when you sell something, hindi mo naman dapat i-explain yung 104 isa-isa kasi hindi ka matatapos nun. Or baka before ka man matapos, na-board na yung mga nakikinig sa'yo. So, etong mga kinumpile ko, ito yung mga something that is memorable, madaling matandaan, madaling ma-instill sa utak, and something unique. Okay? So, first, minerals. Ang minerals na tinataglay ng seaweed ay magnesium, calcium, and potassium. So, perfect ito sa skin balance. Bakit? Ang magnesium kasi, kapag ginamit natin ito externally, is nagsusupport ito ng hydration. Paano? Ine-enhance niya yung moisture, nagre-retain siya ng moisture, kasi yun na yung pinaka-main component ng magnesium eh. Maliban na lang kung in-intake mo siya internally. Pero pag pinahid nyo siya sa skin, yun yung nagre-retain ng moisture sa skin natin. Okay? So calcium, as we all know, calcium, maganda siya sa buto pag in-intake natin internally. Pero pag externally naman, ang calcium ang nagbabalance ng oil production or yung mga sebum natin sa skin. Kasi syempre yun yung pinaka-main cause ng mga impurities natin eh, lalo na sa muka. Main cause ng mga acnes. Pag oily skin ka, mas prone to acne ka. Kasi nga, hindi balanse yung oil production mo. So itong calcium, tumutulong ito magbalanse ng oil na beneficial both sa oily skin and dry skin. Kasi syempre, pag too oily, pangit. Pero pag too dry naman, pangit din kasi mas madaling madamage yung skin mo. Okay? So next is potassium. Itong potassium naman is medyo the same siya, nag-i-improve din ng skin hydration, pero ang unique dito is hine-help niya na i-maintain yung kumbaga ang level ng skin natin. Kasi kung napapansin niyo minsan, naka-encounter na ako nito na biglang may bumukol na parte sa katawan niyo,
gawa ng meron na retain na tubig or nag-stock up na tubig. Di ba usually, ina-advise natin ng parents natin or lola natin na, baka kulang yan ng potassium. So pinapakain tayo ng saging. Kasi yun talaga, etong potassium, nagbibigay talaga to ng balanse sa electrolyte levels. Kaya nga minsan pag may lagnat din tayo, kulang tayo ng electrolytes yan. Pero pinapakain tayo ng saging. Kasi nga, ang potassium ang pinaka number one na nagbabalanse ng electrolyte. Therefore, nagtumutulong din sa puffiness ng skin natin kasi ang skin natin meron ding electrolytes eh. Aside sa internal organs natin, ang skin natin nagtataglay din ng electrolytes. So binabalanse ito nun. Okay? So next, antioxidants. Itong antioxidants naman, as I said kanina, nilalabanan nito ang free radicals. Okay? So ang responsible nito na panglaban sa mga free radicals is vitamin C, which is ang pinaka-main component ng seaweed. Meron na siyang vitamin C innate. Okay? Meron siyang vitamin C, beta-carotene, and even some minerals na nag-act as antioxidant. Bakit? Paano ba nagiging antioxidant itong mga minerals na to or itong mga vitamins na to? Meron kasing enzymes ang antioxidants na nagbe-breakdown na tumutulong sa melanin production. Kasi as you all know na ang melanin production, medyo sikat to sa mga Chinese eh. Pag sinabing melanin, puno ng melanin ng mga Chinese. Kaya maganda yung skin. Actually, totoo talaga itong melanin production na nakakatulong talagang mukhang healthy yung skin natin kasi nga, pinaka-enzyme niya yung bine-breakdown. Okay? So, etong tatlong to, etong minerals, antioxidants, and polysaccharides, yan yung mga benefits na nakukuha natin sa seaweed. Pero aside dyan, meron pa tayo isang tinatawag na napaka-unique na main powerhouse content, which is ang fucoidan. Okay? Etong fucoidan na to, ito yung nagbibigay ng synergistic effect sa ating seaweed. So, paano siya nagbibigay ng synergistic effect? Ito yan, ganito yan. Etong minerals, antioxidants, and polysaccharides is nagbibigay na sila ng mga benefits na nasabi ko kanina. So, tawagin natin yung basic effect or general effect. Ang ginagawa ng fucoidan is dinadagdagan pa niya ng additional layer of effect. So, parang kumbaga, baka malito kayo kasi etong fucoidan kasi, meron siyang tinataglay na magnesium, calcium, potassium, lahat yan, meron ding innate ng fucoidan. So parang redundant lang. Actually, ang ginagawa niya, medyo mas targeted approach to na dinadagdagan niya ng isa pang layer para mas malaki yung boost ng effect ng mga existing natin. Okay? So etong mga binibigay na to, tinatawag dito is specialized biological activity. Ito rin yung mga nasa clinical trials natin na ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit ito naging legit na punto. So, ito yung mga skin benefits as a summary. Nagre-restore siya ng natural mineral balance, strengthens the skin barrier against pollutants, and promotes collagen production and cellular repair. So before tayo mag-next slide, bibigyan ko kayo ng analogy para medyo mas ma-imagine nyo ang seaweed. Imagine niyo na tayong mga tao, nabubuhay tayo sa mundo. Paano tayo nabubuhay? Kumakain tayo ng mga pagkain galing sa plants and animals. So ano yung tinataglay ng hangin natin? Merong oxygen and carbon dioxide and mostly nitrogen. So punta naman tayo sa karagatan. Imagine mo ikaw yung seaweed sa ilalim ng karagatan na nakatayo. So ang karagatan natin is a whole ecosystem of its own. Okay? So eto trivia to na alam nyo ba na ang karagatan is puno ng mga dissolved nutrients and minerals na dumadaloy sa tubig. So kaya siya naging perfect sa seaweed kasi ang seaweed structurally is meron siyang attribute na sa cell walls niya nag-a-absorb siya ng mga nutrients and minerals. So nakababad lang siya sa tubig na nag-a-absorb ng lahat ng mga nutrients na yon. So imagine, nakukumpleto na lahat ng mga nutrients na yun sa isang seaweed lang. Okay, kaya siya bagay sa mga products natin. So let's proceed to product breakdown. Okay, meron na tayong kelp seaweed. So itong kelp seaweed, ito yung pinaka-main ingredient natin sa seaweed lotion. Umunat muna tayo sa lotion. So aside sa seaweed lotion, kelp seaweed sa lotion natin is dinagdagan pa natin to ng mga ibang components. Okay? So ito, bago namin pinormulate itong product na to, ang pinaka-aim namin is maging all-in-one. Ibig sabihin, lahat ng mga kailangan mo sa skin mo, lahat ng mga problema mo sa skin is dapat makukuha na nito, masasolve na nito. Okay? So just imagine, kelp seaweed pangalang daan or pangalang is medyo marami na siyang nasusolve ng mga skin problems. So dinagdagan pa natin ng mga modern problems.
Kasi syempre, timing din na ang edad namin hindi pa kami ganyan ka-maedad. So talagang innovative kami na sumasabay kami sa panahon. So lahat ng mga TikTok trends, alam namin yan. Product research, ano yung mga patok ngayon. So eto, simulan natin. First is ang alpha arbutin. Itong alpha arbutin is, ang ginagawa nito, fades stubborn dark spots. Okay? So itong ingredient na to is gentle yet powerful na brightening agent na tina-target ang mga hyperpigmentation, yung mga discoloration, dark spots. So paano to nagwo-work? Ang ginagawa nito, nag-i-inhibit siya ng melanin production na nagbabawas ng visible discoloration. Okay? Kaya ngayon na-mention ko kanina, yung mga Chinese is napakaraming melanin, therefore napakakinis nila. Okay? So next naman is Centella asiatica extract. Ito naman is, kung napapansin nyo sa TikTok trend lately, merong sumisikat na yung parang green na cream na pinapahid mo sa mukha mo, tapos nagiging green yung buong mukha mo. Yun, actually, ang pinaka-highlight nila sa product na yun is ang, eto, Centella asiatica extract. Bakit? Etong Centella ay kung tawagin, minsan kung tawagin nating nature's healing herb. Bakit? Kasi meron itong tinataglay na skin soothing and restorative properties. So itong centella na to, it goes ways back traditionally sa sinaunang panahon pa. Ginagamit na ito pang gamot ng mga sugat natin, ng mga wounds, mapaliit man or mapalaki. So napaka-effective na to simula pa nung dating panahon pa. Okay, so you can really prove na something na nag-prolong hanggang ngayong panahon is really effective. Okay? Next is niacinamide. Ito, nandito na tayo sa mga modern problems natin na medyo sikat ngayon sa social media. Niacinamide, ang ginagawa naman nito, it balances oil and minimizes pores. Okay? So, etong niacinamide is dito naman tayo sa etong niacinamide kasi ito yung nagbibigay ng vitamin B3 sa skin natin. Okay? Ang pinaka healthy, ang pinaka tawag mo diyan, ang pinaka tumutulong kasi sa skin natin talaga is vitamin B3. Kaya nga minsan, 'di ba, nagpapabilad tayo sa araw kasi kailangan natin ng vitamin B. So kinukuha natin 'yan sa araw. So why not ito? Meron na ang seaweed ng vitamin B3 na diretso mong ipapahid sa skin mo. Okay? So ang ginagawa nitong niacinamide is tinutulungan niyang i-regulate yung mga sebum or oil na pinoproduce ng skin natin. Kasi naturally, nagpo-produce talaga tayo eh. Aside sa pawis, naturally, talagang kahit hindi mo nakikita, meron pa rin yung oil content. So ito, nire-regulate niya yung mga oil na yon at binibigay siya ng refined texture na nagli-leave sa atin ng skin ng medyo smooth and balanced. Kumbaga, healthy hawakan, smooth siya. Okay? So ito, tumutulong din to mag-close ng pores natin. Especially sa mga open pores tulad ko na madaling mapahira ng mga impurities. So therefore, madaling mag-break out ng pimples. So ito, tinutulungan niyang i-tighten yung mga pores na yon para mas matagal makapasok yung impurities na yun. Okay? Next is salicylic acid. Itong salicylic acid naman is, ito kumbaga yung next step ng niacinamide. Kasi sample, tinake mo tong product natin, pero napasukan na yung pores mo. So, syempre, hindi na yung masusolve ng niacinamide kasi nga, from the outer layer yun eh. So, kung nakapasok na kung sakali yung mga impurities na yon, etong salicylic, bahala na naman. Etong salicylic is nagka-target ng breakout sa mga roots. Okay? So, nagpe-penetrate siya deep into the skin na nag-exfoliate. Ibig sabihin, pinapatay niya yung mga dead skin cells sa loob at pinapalabas niya ito. And yung mga oil din na-accumulate sa loob. Okay? Na nagpo-further prevent ng mga breakouts. Next is glycerin. Etong glycerin naman is nagdo-draw ng moisture deep into the skin. Etong glycerin, pwede natin itong tawaging powerful humectant. Ano ba itong humectant? Ang humectant in simple terms is parang something na nag-a-attract ng water from the environment. Okay? So ang ginagawa nito, gumagawa ito ng protective barrier sa skin natin para ma-lock in yung moisture. Kaya yung mga ina-ads ng mga lotion sa social media na mananatili kang 24 hours na refreshed or makinis yung skin mo. So ito yung magbibigay no, ng glycerin. Next is lactic acid. Lactic acid naman is ginagawa niya softens rough, uneven patches. So etong lactic acid is also an exfoliant na mas nagpapa-smooth pa talaga lalo ng mga patches natin sa skin kasi hindi naman talaga pantay yung skin natin eh. Meron talaga yung mga rough and uneven patches.
na minsan hindi natin napapansin. Minsan pag lumapit ka ng sobrang lapit, bago mo mapapansin yun. So ito, tinutulungan niyang isoften yung lahat. Okay? Next is hyaluronic acid. Ito naman, ito isa rin to sa mga sumikat, mga siguro last 1 to 2 years ago sa platform, social media platforms. So ang ginagawa naman itong hyaluronic acid is para itong hydration hero na nag-hold ng water weight. Kumbaga, imagine yung ratio nag-hold siya ng 1:1,000 weight ng water. So kada isang hyaluronic acid ng volume is kaya niyang mag-hold up to 1,000 content ng water. So ma-assure mo talaga na yung hydration mo is makikip in talaga. Kumbaga mag-stay lang yan dyan 24 hours nang moisturized ka. Okay? Next naman is tranexamic acid. Itong tranexamic acid, it reduces visible discoloration. Okay? So ang ginagawa naman ito, it is also a brightening agent, pero ito usually yung pinapartner sa alpha-arbutin. Kasi, kumbaga, nagsisynergize effect tong silang dalawa. Kasi kung meron ng alpha-arbutin na nagpapabrighten, ito ina-amplify pa niya yung effect yun para mas lalong mag-brighten or mas maging radiant yung skin natin. Okay? Next is jojoba oil. Itong jojoba oil, ito medyo unique to kasi etong ingredient na to, ito lang yung oil na kayang i-resemble yung oils na naturally na napoproduce natin. Okay, so yung mga napoproduce natin sa skin natin ng mga oil, gayang-gaya nitong oil na to. So imaginein mo, itong mga ginamit natin ng mga ingredients, itong mga ibang ingredients, itong mga to. Since nagamit na natin to, may probably is magkakaroon ng ibang feeling yung skin natin kasi nga in-apply mo ng mga product. So, etong jojoba oil, ito yung babalik sa natural look ng skin mo. Okay? Kasi nga, in the first place, parang skin's oil lang siya. Okay? So, para magmukhang natural lang na halos wala kang ginamit, ito yung mabibigay nun. And lastly, etong SPF 60 PA++. Etong SPF 60 PA++, ito naman yung sunblock. Medyo self-explanatory na to, pero ito is nagde-defend against UV-induced aging. So ito naman, para explain ko lang mas malalim, no? Ito pinoprotect tayo sa UVA and UVB rays. Okay? So etong UVA at UVB rays, ito kasi nagko-cause sa atin na mas tumanda kaysa sa normal na time natin na tumanda. Ibig sabihin, mas mabilis kang tatanda. And yung mga dark spots na nakukuha natin sa sunburn or yung mga skin diseases, ito yung sala rin talaga mga UVA at UVB. So, ako rin, napansin ko rin sa lola ko na meron siya mga pantal-pantal sa skin. And medyo common siya no, sa mga matatanda or mga may edad na. Kasi nga, nung kabataan nila is hindi nila naalagaan yung skin nila. Hindi naman necessarily sa mga ibang ito, sa mga ganito. Hindi dahil dyan eh. Ang main cause talaga niyan is ang sunlight. Kasi over time, hindi natin napapansin, itong sunlight na to, napakadelikado to eh. Hindi lang pollution na nakukuha natin dito, kundi ah, pwedeng skin disease, mga cancer. Meron din akong nakilala na nagka-cancer sa dahil sa sunlight. Okay, so habang maaga pa, habang nasa age pa tayo, nang kaya pa natin gumamit ng mga ganitong klaseng skincare products, syempre agapan na natin. Syempre kasi mas maganda naman talagang i-prevent kaysa i-cure pa next time. Hindi pa nga kasi natin sure kung may cure ba next time. Kasi yung mga ibang skin diseases ngayon, walang cure. Especially yung mga cancer. Okay? So itong sa right side natin ng PowerPoint, ng slide, is makikita niyo meron tayong representation ng layers ng skin. Okay? So ito pinapakita, pinaka-outermost layer, ang epidermis, papunta sa dermis, which is ang innermost layer. Okay? So makikita niyo dito na naka-divide siya sa itong tatlong parte. Surface level, mid-level, and deeper level. So dito, ma-assure ko sa inyo, kaya ako confident masyado sa product namin kasi talagang nako-cover natin lahat ng aspect ng kailangan natin sa skin. Okay? Mapa-surface man yan hanggang sa pinakaloob, lahat yan kaya nating sagipin. Ito, sample, SPF 60 PA++, salicylic acid, lactic acid, ito yung nagpo-protect outermost. And sa mid naman, itong niacinamide, glycerin, tranexamic, and centella. At sa pinaka-innermost, hyaluronic, alpha-arbutin, and jojoba oil. Okay? So if may ever na may mga questions kayo, mamaya sa last part is pwede naman tayong mag-interact konti. Okay? Ngayon, magpo-proceed na ako sa next product natin. Next product natin is ang Sea Skin Soap.
Okay? So kung mapapansin nyo dito is halos medyo the same ingredient lang siya. Kasi marami naman talagang the same. From kelp seaweed, alpha-arbutin, hanggang tranexamic acid. So meron kaming tinimik dito na konting na ibang ingredients kasi syempre magkaibang product to eh. Ang isa lotion, ito naman is soap. So magkaibang application. Ang lotion, pagpahid mo, magsistay na yan dyan whole day. Etong soap naman is pag in-apply mo, isuhugasan mo. So merong mga ibang ingredients sa lotion na hindi bagay sa soap kasi nga halos wala ring effect. Okay? So ano ba yung mga dinagdag natin sa soap na wala sa lotion? First is itong glutathione. Ito, familiar na kayo lahat dito sa glutathione. Glutathione, ito yung powerful antioxidant na nagbo-boost ng skin's natural radiance. Bakit? Kasi kung in-intake mo to internally, alam natin na general knowledge na nakakalinis ito ng atay. Okay? So kapag malinis ang atay mo, yun yung nagko-contribute ng mas healthy na skin or hindi nangingitim na skin. Kasi kapag damage yung liver mo, nakikita kasi yan sa skin eh. Medyo magda-darken yan, magkakaroon ng mga pigments, and mangingitim. So etong glutathione is tutulong na maka-regenerate ulit ng mga skin cells natin na namatay. Okay? So next is collagen. Collagen, ito naman medyo sikat to sa mga mid-age to pataas. Ang mother ko rin dati gumagamit din ito. Usually yung mga mothers natin gumagamit nito yung collagen. Kasi ito, it restores firmness and elasticity. Ang ginagawa naman itong collagen is mismong skin structure yung inaayos niya. Okay? Ang skin kasi natin, kumbaga, kung i-breakdown mo yan, para yung mga molecules na nagdikit-dikit. And habang tumatanda tayo, mas naghihiwalay yan unti-unti at nagkukos ng saging skin. Okay? Kaya lumalawlaw. Kaya pagtanda natin, talaga nagiging sagi tayo. So, etong collagen na to is tumutulong ito na i-gawing firm yung mga elastic bands na yon para hindi siya lumawlaw over time and mas matagal siyang lumawlaw. Okay? Next naman is papaya seed oil. Ito naman, it smoothens and softens rough skin. Okay? So itong papaya seed oil is an exfoliant na nagre-remove ng mga dead skin cells natin while also moisturizing. Etong papaya seed oil, actually medyo sikat na to dati pa eh. Siguro mga more than a decade na. Ang papaya soap, especially yung Silka, alam ko medyo marami na nakagamit nun. Actually, effective kasi talaga ang papaya as an exfoliant. Okay? Hindi siya more on brightening agent but an exfoliant na namamatay yung mga dead skin cells natin pag ginagamit. Okay? So yun din yung ginagawa nitong papaya extract. Okay? Ang medyo, baka isipin nyo, redundant. Meron ng papaya seed oil, meron pang papaya extract. Okay? So itong papaya extract, ito mismo yung, kumbaga, nagba-brighten. Tapos, ang papaya seed oil naman, yun yung nag-exfoliate. Okay? Kaya always yung nagpa-partner dalawa. Next is kojic acid dipalmitate. Etong kojic naman is ginagawa nito, lightens visible dark spots. Ito, syempre, ito yung mga pinakasikat ngayon. Lalo na pag pampaputi ang pag-uusapan, Kojisan or mga Kojic soaps na sikat sa TikTok. Ang Kojic San kasi, ito talaga yung pinaka-powerful skin brightening agent. Okay? So, ito yung nagbibigay ng intense brightening na tinatanggal yung mga dark spots, mga hyperpigmentation. Kasi, etong Kojic na to, kumbaga, para siyang after mo kasi mag-exfoliate, etong Kojic naman yung next. Tina-target kasi niya pinaka-loob-looban ng mga roots ng skin natin para mawala yung mga spots natin sa loob. Before kasi yan lumabas sa labas, kumbaga, pinaka-outer layer ng skin natin. Before maging visible yung mga spots na yon o yung mga ngitim-ngitim na yon, manggagaling muna yun sa pinaka-ilalim, pinaka-loob ng skin natin. So itong Kojic, tina-target niya yung pinaka-loob-looban talaga. Kaya tuloy siyang tinaguri ang pinaka-effective na brightening agent. Okay? So next is Cocomidea. Itong Cocomidea naman is, ito yung nagkikreate ng rich and luxurious foam. Siyempre, sabon to eh. Gusto natin na masarap siyang gamitin, masarap siya sa feeling. So, itong Cocomidea, ito yung nagbibigay ng parang creamy texture niya. Kaya kapag ginagamit nyo to is talagang mabula siya and soft siya, masarap sa skin. Itong Cocomidea yung nagbibigay nun. At the same time, nagbibigay din to ng moisture. Next is itong tomato extract. Siyempre, ito, tomato. Gulay to eh. So, automatic exfoliant. Exfoliant. Automatic, ano to siya, antioxidant.
Kaya minsan, di ba, pag uminom tayo ng mga tubig, hinahaluan natin kung ano-anong mga gulay. Kasi effective talaga na antioxidant yung mga gulay. So, itong tomato extract naman is tumutulong itong mag-defend sa atin sa free radicals. Yung free radicals sinabi ko kanina, pwedeng mga pollution, pwedeng sunlight, pwedeng mga pagkain na kinakain natin. So, lahat ng mga napapahid sa skin natin, tinutulungan tayong i-defend yung tomato extract. Okay? Next naman, itong sodium hydroxide. Ito, syempre, sabon to eh. So, dapat, pinakaunang nagagawa nito is nakakalinis. So, itong sodium hydroxide, ito yung nagbibigay ng balancing pH level. Kasi nga, kuya, sa mga babae nga, gumagamit sila ng mga pH care, etc. So, kailangan din natin yun sa skin natin. Kasi, once na hindi na pantay ang pH level ng skin natin, doon tuloy prone na mas makapasok yung impurities, and yung impurities na hindi natin alam na baka maging toxic yun kapag naka-penetrate na sa skin natin. So, ito is talaga ma-assure mo na malinis talaga. And lastly, itong coconut oil. Itong coconut oil naman, ito yung nagsiseal ng hydration naturally. So, ito, na-apply na natin to lahat, no? So, itong coconut oil, ito na yung last step ng shield natin para ma-retain lahat ng mga in-apply natin. Ito yung, kumbaga, magla-lock in ng lahat ng moisture, ng mga benefits, and magpe-prevent din at the same time ng dryness and mga flakiness sa skin natin. Kasi nga, oil siya in its state. Okay? So, etong nasa right natin, also a representation na naka-divide yan ng maayos from the outermost layer papuntang pinaka-deeper level natin, which is dermis, na kompleto yan lahat. Okay? Na nakakakuha tayo ng benefits from top to bottom. So, punta naman tayo next sa crispy seaweed chips natin. Crispy seaweed chips, ito, ibang klaseng seaweed na naman ang ginamit natin dito. Okay? So, kanina, ang nagamit natin sa skincare products natin ay kelp seaweed or ang brown algae. Ngayon naman is gumamit tayo ng red algae seaweed. Kasi iba-ibang seaweeds ang bagay sa iba't ibang category eh. So, ito, pag iti-take natin internally, ito mas bagay ito, ang red algae seaweed. Kasi mas marami itong benefits internally sa mga organs natin. So, bakit nori seaweed ang pinili natin na red algae seaweed? Kasi ang nori seaweed, syempre pag pagkain, ang pinakaunang factor dapat is masarap. So nori seaweed kasi yung pinakamasarap sa lahat ng category ng seaweeds. Okay? So ano ba tong red algae seaweed na to? Ano binibigay niya? Ito ay rich in essential vitamins and minerals, particularly iodine, which nagsusupport ng thyroid function and metabolism. It also contains iron, calcium, magnesium, and B vitamins such as B12, which are important for energy production and overall cellular health. Nori is also a good source of dietary fiber and antioxidant. Okay? So yun, medyo self-explanatory na to na basta kumakain ka ng seaweed, guilt-free ka. Hindi ka mag-iisip na kumakain ka ng basura kasi totoo naman din yung mga ina-advise natin ng mga parents natin no, na kapag bata pa tayo, kumakain tayo ng mga chichirya, mga junk foods, para tayong kumakain ng basura. Kasi literal na basura talaga yon. Wala tayong nakukuhang mga nutrients doon. At the same time, parang parang kumuha lang tayo ng isang parang kumbaga sa aspeto ng gulay. 'Di ba sa kategory ng gulay, para yung talong. Ang talong 'di ba halos wala ka nakukuha nutrients, pero masarap lang kasi siya. Hindi siya tulad ng mga ibang gulay na alam natin na maraming siksik sa vitamins, na mga nutrients. Ang talong is walang kwenta pagdating sa nutrients. Ito naman is teka. Ito naman is kung i-compare mo sa junk food na kinakain natin, yung mga piatos ba yan, or seaweed, or basta mga junk foods, ayoko na rin mag-mention ng mga brands. I-compare mo to, eto, magiging guilt-free ka kapag kumain ka nito. So, lahat ng age group, mapabata ka man, mapatadler ka, hanggang middle age, hanggang sa mga matatanda, is talagang, kahit may sakit ka pa, kasi usually pag mga may edad na, meron na mga maintenance, may mga sakit na, eto, walang problema to kasi kahit umubo sila ng ilang pakete or ilang packets, is talagang walang mangyayari sa inyo. Ang mangyayari lang is mas magiging healthy kayo kasi nga puno to ng vitamins and nutrients eh. Okay? So, next ingredient natin is ang rice. So, in-incorporate din natin ang rice sa chips natin kasi ang rice kasi nagbibigay ito ng distinct quality. Kumbaga, distinct crispiness
na masarap siyang kainin. Kaya kung pansin nyo sa mga nakakain na nakapag-order na, pagkagat nyo is crispy siya on the outside, pero pag nasa loob na ng lalamunan nyo, medyo crispy na siya na soft. Okay? So, ito yung nagbibigay nun. Okay? So, aside sa crispiness, nagbibigay din ito ng energy. Kasi kapag nag-snack tayo, syempre, kailangan medyo solve na rin yung tiyan natin dyan. Kasi yung iba, especially mga working na mga employed, minsan wala nang time para kumain or minsan wala nang time mag-lunch. So, talagang pipika-pika na lang. So, ito, perfect to pang pika-pika kasi talagang ano siya, masyado siyang finger food. Pwede mo lang siyang kainin anywhere, saksaw mo sa kahit ano. Or minsan, pwede mo nga itong iulam eh. Sausaw mo lang sa suka. Okay? So next, Himalayan salt. So ang ginamit na rin natin na salt dito, syempre, yung pinaka-healthy na sa buong mundo. Okay? Wala na makakatalo sa Himalayan salt. Next is ang vegetable oil. So baka may mga magreklamo sa inyo. Kala ko ba healthy ang pinopromote natin? So bakit may oil? So, etong vegetable oil, firstly, ang binibigay nito, ang kino-contribute nito sa chips is yung pagka-crispiness niya. Hindi naman magiging crispy yan dahil sa rice eh. Magiging crispy yan dahil sa, firstly, sa oil before sa ingredient. Okay? So, eto, vegetable oil, baka sabihin nyo na, ba't pa nilagyan ng oil? Eh, unhealthy yung oil eh. So, maging realistic tayo kasi nga, etong chips natin is para sa snack industry. Ibig sabihin, kakainin natin to. Kailangan, ang pinaka-factor nito is masarap. Meron bang tao na kumain ng junk food, inisip muna niya kung ano yung benefits na makukuha niya dito sa junk food na to? Hindi. Una makikita mo is yung lasa. So unang makakapagbigay ng interest sa'yo is masarap ba siya? Or maganda ba siyang tignan? Secondary na to eh. So secondary, wala na tayong problema. Kasi natatalo naman ng oil yung mga ingredients sa mga healthy like itong seaweed and itong mga iodine, mga lahat ng mga vitamins na nabibigay niya. Okay? So, next. Kung may questions kayo, later na lang mag-interact lang tayo later after the slides. Next is ang proven effectiveness. Kasi bago tong product natin sa market eh. And kayo, sa mga distributors, sure din ako na marami din sa inyo na first time pang try nitong mga products na to, especially mga seaweed-infused products. So, etong mga nakikita nyo sa screen is mga articles to or mga research papers papuntang clinical trials na nagpapatunay na legit ang seaweeds. So, ito, sample picture. Binigyan ko kayo ng sample picture kasi sure ako na hindi ko na kailangan itong i-discuss isa-isa kasi maboboard lang kayo. Kasi puro ito technical terms. Puro ito technical, kumbaga, sample, ito, mga crude extract preparation. Kumbaga, mga Latin terms na mga ginamit kasi iba-ibang bansa to kinuha eh. Research all over the world to eh. So, before kami nag-start ng company na to or before nag-formulate yung mga products, is nag-gather na kami ng mga more than 50 research papers papuntang clinical trials. Bago namin bago namin napagtanto na kung ano ba yung mga klase ng seaweed bagay sa ganitong klaseng category. Okay, so from in vivo to in vitro, ibig sabihin in vitro. Ang in vitro is mga lab experiments. So lahat yan nagtataglay ng mga lab experiments na naglalabas ng mga result na maganda talaga ang seaweed. Papunta sa in vivo. Ang in vivo meaning mga human experiments or yung mga clinical trials. Ibig sabihin, in-apply na ito sa mga skin ng mga tao and mga sample population. And so far, magiging honest ako sa inyo, magiging transparent ako, wala talaga naging negative effect ang seaweed pagdating sa pharmaceutical industry, pharmaceutical or pharmacosmeceutical na industry. Kasi etong seaweed kasi napaka-natural lang nito eh. Okay? So, meron lang naging difference sa mga effect nito. Merong iba mas naging effective at merong iba mas hindi naging effective. So, dun namin finilter kung saan ba talaga to bagay. Bagay ba to sa cosmeceutical or bagay to sa pharma or bagay to sa pagkain. Okay? So, dun kami naka-formulate ng mga products na to. Doon nag-start. So, ito, pwede ko lang din to ibigay sa inyo later kasi if ever na may time kayo, mag-skim nito or mag-browse nito, pwede rin na may ibibigay ko to sa inyo. So next, competitive edge. Ano ba yung competitive edge natin? Bakit tayo dapat mag-stand out sa market?
Wala ako. Teka guys, nagkaroon ng technical difficulties sandali. Teka lang. Biglang nag-black screen yung laptop ko. Ay, Ace, okay na. Teka guys ha, pasensya na. Biglang nag-black screen yung laptop ko. Nakikita pa rin ba yung slides ko or hindi na? Okay na. Teka lang ha, teka. Sandali lang, sandali lang. Okay, ito. Nakabalik na. Nakita niyo na yung screen ko, no? Okay na. Sige, balik tayo. Okay, sige. Nandito na tayo sa competitive edge. Okay? Ito, punta naman tayo sa competitive edge kasi siyempre, bakit ba tayo, paano ba tayo makaka-stand out sa market? Kasi yung iba, baka meron kayong mga feedback sa customers nyo na napakamahal ng product natin or yung mga effects naman na nakukuha sa products natin is meron naman sa iba. So, ano ba yung meron tayo na wala sa iba? Okay? So, tatlong bagay lang kailangan nyo tandaan dyan. First is multifunctionality, clear comparison, and affordability. So, dito muna tayo sa first two. Multifunctionality and clear comparison. So, itong picture na to na nakikita nyo sa screen nyo is ito yung mga currently available sa Pilipinas na pwede nating i-order. So ito, literal to na pinindot ko sa Google, sinearch ko, ano ba yung mga available seaweed lotion sa market ngayon? Well, actually, marami ng seaweed lotion. Pero ang pinagkaiba lang is, nagsa-stand alone lang yung seaweed sa kanila. Ibig sabihin, seaweed lang yung meron nun. Or kung meron mang ibang components, at most one or two additional mga benefits. Pero walang katulad sa atin na ang binibigay is sobra 10. Okay? Ang advantage kasi natin, talagang niliteral namin yung paggawa ng product na all-in-one. Wala ka nang kailangan hanapin sa iba kasi lahat ng mga problema mo sa skin is ma-achieve mo na yan sa products natin. Okay? So kung makita nyo rito, itong mga seaweed body water, affordability. Tingnan niyo yung mga presyo nito. Walang bababa siguro sa 300. Magkano nga yung price natin sa seaweed lotion? 249 pesos lang. So napakamura na niya and at the same time napakaraming benefits na binibigay. Okay? So punta naman tayo sa soap. Ito, ang soap natin. Marami nang sikat ngayon, especially sa TikTok, marami nang nag-uusuhan, especially itong Lux Organics. Alam ko maraming familiar sa inyo nito, baka merong iba din na gumagamit nito. Itong Lux Organics is talagang effective. Kasi nga, meron itong niacinamide. Ang pinagkaiba nga lang, niacinamide lang ang meron siya. Meron tayong niacinamide, salicylic, hanggang sa pinaka-deeper level ng skin. So, kompleto tayo niyan. So, itong price point natin, kaya ako masasabing mura na,
Kasi tinan mo, itong niacinamide pa nga lang ang content is 182 pesos. Ang atin, magkano? Soap natin, 119 pesos lang. Pero times 5 ang benefits. Ito, sample din ng Kojisan. Ito, nakagamit din ako nito dati kasi effective talaga to eh. Pag sinabing Kojic kasi talagang nakakaputi talaga yan, no question. So ito, 88 pesos lang oh. So matatanong talaga yung mga customers nyo, 88 pesos lang nabibili nila sa Watson. Watson na yan, mall price na yan. Pero ang mura. So actually masasabi ko ang mahal to eh kasi Kojic pa lang pero 88 pesos na. Okay? So brightening agent pa lang yung binibigay niya sa yung benefit. Sa atin, 1 out of 10 lang yan eh. So aside from Kojic, marami pa siyang binibigay, niacinamide, ito kompleto niya yung lahat. So imagine mo pinag-combine mo tong lahat ng mga products na to, pero ang presyo divide by 5 lang kasi naturally ko-combine mo rin itong presyo na to eh. So 119 pesos lang ma-achieve mo na to lahat. Okay? So next tayo. Ang seaweed, as I mentioned kanina, hindi lang siya maganda sa atin as tao, human beings, kundi maganda rin siya sa kabuuan ng ecosystem. Wala na. Teka guys ha, hindi na next yung slides. Ah, okay, yan, okay na. So, eto, next na tayo sa eco-friendly and sustainable practices. As I mentioned kanina, na nakakatulong din sa planeta natin, in specific sa ecosystem natin. Kasi nga, ako, relatable problem namin yan dati sa field namin na ang mga waste product na ginagawa ng mga tao, especially sa mga buildings, etc., lahat yan nagko-compile hanggang sa hindi na natin kayang ma-cope up. Therefore, sumisira ng planeta natin. Kaya nga merong global warming kaya merong mga ganyang problems na hinaharap. So, eto, kahit naman na sobrang liit lang ng effect nito, pero at least nakaka-contribute tayo, di ba? So, paano? Ang seaweed kasi, once harvested, ang ginagamit lang nito is greening drug manufacturing. So, ano ibig sabihin na itong greening drug? It means na hindi na natin kailangan gumamit ng mga iba't ibang machines pa na ito sample nito, ito mga nagdi-disintegrate ng mga kung ano-ano mga chemicals. Hindi na natin kailangan to kasi ito nag-emit to ng mga greenhouse levels na nag-aapekto ng atmosphere natin. So, pag harvest natin ng seaweed, masyadong basic lang. Nasa tubig siya, i-harvest natin and i-break down. After nun, diretso na. Okay? So, itong carbon sequestration, ibig sabihin nito, ang seaweed kasi, aside sa hindi na nga tayo gumagamit ng greenhouse gas, nakakatulong pa to mag-absorb ng carbon dioxide, which is nandun sa greenhouse gas. Okay, so itong natural innate ability ng seaweed na nakaka-absorb ng carbon dioxide is napaka-helpful sa planeta natin. Okay? So next, zero chemicals in harvesting. Ito, kumbaga, mas basic pa to sa pagpa-plant ng mga normal crops natin dito sa balat ng lupa Kasi hindi na to nire-require ng mga chemical use. Kumbaga, kasi pag nagpa-planta tayo ng mga plants natin, need minsan natin ng mga pesticide, chemical fertilizers para tumubo ito ng maayos, para maging perfect sa paglaki. Etong seaweed, hindi mo na to kailangan lagyan ng kung ano-ano. Perfect siyang mag-grow naturally and wala kang kailangan gawin. So napaka-basic lang niya. Kaya zero chemicals. Next is biodegradable product din ito. Meaning, mag-isa siya nagbe-breakdown. Natural siya nagbe-breakdown. Kasi ang seaweed kasi is from harvest period papunta sa pagkain natin, hindi na natin kailangan yung i-disintegrate. Paano yon? Sa sample, i-explain ko na lang Meron kasi yung mga type of plants or mostly sa mga plants natin, para makuha natin yung certain vitamins or nutrients na kailangan natin doon, kailangan natin yung i-break down. Kumbaga, ihihiwalay-hiwalay natin yon sa tatanggalin mo yung outer skin na walang kwenta kasi yung pinakaloob lang yung may kwenta o yung pinaka-seed lang yung merong nutrients. Therefore, yun lang yung kukunin natin. Etong seaweeds, wala ka nang kailangan gawin doon kasi kumbaga, mono na siya, mono integrated na.
Kumbaga nakaisa lang sa lahat. Kung ano yung nakukuha mong nutrients sa pinakaloob-looban niya, yun lang din yung nakukuha mong nutrients sa labas. So from harvest time, breakdown, diretso na yun sa atin. Wala nang kailangang mga, kumbaga, pang disintegrate. Next is natural regrowth. Ang seaweeds natin is natural lang siyang nag-grow. Ibig sabihin, para siyang, alam niyo yung grapes tree na kapag nagtanim ka, mag-isa na yung tutubo at kapag nag-harvest ka naman, hindi mo na siya kailangang i-replant. So, eto din yan. Hindi rin ito nagagawa ng mga most of our terrestrial plants like yung mga tinatanim natin, yung mga gulay, most gulay na kinakain natin. So, eto, ah, mabilis lang din siyang tumubo in as fast as 1 to 3 months, fully grown na ang seaweed. So napaka-sustainable nito. Okay? So next is itong rotational harvesting. So ito, one of its unique properties. Ito rotational harvesting. Baka isipin nyo na ito yung mga normal na ginagawa natin sa pagplanta. Kasi usually, kapag merong isang field, nagplanta tayo dyan, is iba-ibang time intervals ang ginagawa natin para syempre, pag harvesting time, iba-iba rin yung makuha natin per time. So, ibig sabihin hindi tayo mauubusan. So, ito, medyo iba yung meaning nito dito, na unique lang sa seaweeds. Kasi, ang seaweed kasi, meron itong tinatawag na natural bed, which is sa ilalim ng tubig, pinakailalim talaga yan, na doon talaga nag-grow naturally ang seaweed. So, meron din mga ibang areas like sa bay or medyo tabing dagat, meron din tayong mga extract ng mga seaweed dyan. Pero once maubusan tayo ng seaweed sa tabing dagat, is meron ka makukuha sa pinaka-natural bed pa na imposibleng maubusan kasi nga hindi ka naman nag-harvest at tinatanggal mo hanggang pinaka-roots niya kasi imposible yon. So, once mag-harvest ka ng seaweed, is may maiiwan talaga dyan na automatic lang magre-regrow. Okay? So, etong process na to is at the same time nakakatulong din sa ecosystem ng karagatan natin kasi nga, syempre, mas merong matitirahan yung mga living organisms doon kasi nga habitat yun para sa iba eh. 'Di ba? Para sa mga ibang isda. Okay? So, next, punta naman tayo sa selling strategies. First and foremost, before ako pumunta sa mga iba't ibang selling strategies, dapat or need mo munang magamit yung product mo. Okay? So kung hindi mo muna ito gagawin, itong pinaka first step, ito use your own product, is talagang matatawag ka na scammer. Kasi nga, kung hindi mo ginamit yung product, tapos ibinenta mo sa ibang tao na hindi mo pa natatry, hindi mo pa nga natatry kung effective ba siya, or kung safe ba siya sa'yo, malay mo magkaroon ng, alam mo yun, mga damaging effect na hindi mo pa alam, pero since nabenta mo na sa ibang tao, edi talagang scammer ka nun. Kasi nga, dapat i-try mo muna yon kasi para maging real testimony ka na talagang effective yon. Okay? So, ano ba yung mga selling strategies natin? First, pwedeng itong know your audience. Itong know your audience, kailangan huwag kayong gumamit ng mga technical terms. I-avoid yung overly technical language. Sample, itong seaweeds natin. Diba? Meron tayong 100 plus bioactive nutrients. So, aside doon, hindi nyo rin pwedeng sabihin na meron kasi itong tinataglay na polysaccharide na nagre-reduce ng water content or water loss. So aside sa hindi na nga nila naintindihan, na bored na sila, mas malaking chance na hindi sila magiging interested sa product na binibenta mo. So instead, simplehan mo lang. Yung madaling matandaan, madaling ma-instill sa utak at memorable. Sabihin mo lang na, meron itong ingredient na tumutulong sa skin natin na mag-hold on sa moisture all day. Ibig sabihin, buong araw magiging moisturized ka. So, etong mga common terms na to, dapat naiintindihan nila. Dapat common knowledge siya na makaka-relate sila. Okay? So, meron naman tong exception. Ang isang pwedeng exception lang nito is ang isang ingredient niya which is fucoidan. Okay? Kasi nasabi ko kanina, di ba, na this is something unique na seaweeds lang ang meron. Ang fucoidan kasi is talagang worthy siyang i-mention eh. Kasi ito yung nagbibigay or ito dito nagiging posible yung synergistic effect. Kumbaga, meron na tayong mga ibang ingredients na probably alam na nila, gets na nila. Yung mga niacinamide, mga salicylic, SPF. So, itong fucoidan is mas lalo pa niyang ina-amplify yung effect na yon. Okay? So, talagang worthy siyang i-mention. Next is use analogies. Analogies, kumbaga, magko-compare lang, hinahalin tulad nyo lang siya sa mga concepts or ideas. So, pwede nyo gawin na
Ang kelp para yung shield eh. Kumbaga, simplihan natin, para siyang shield na nagpoprotekta ng skin mo sa lahat ng mga pollutions. Siyempre, lumalabas tayo sa labas, napakaraming pollutions. Hanggang sa pag-uwi natin, actually, napakapuno pa rin ng mga pollution. So, ito yung tumutulong na i-shield yung skin natin. Okay? Sa mga impurities na yun. Uh, Next, key selling point formula. Ito yung pinaka-basic formula na probably alam na natin karamihan kasi marami namang business minded sa atin, sa mga distributors. So, ang formula lang naman to simple, tatlong steps lang. First is identify the problem, find a solution, then ipakita mo yung result. So, ito lang yung unique sa CVID. Hindi mo kailangan ng 1:1:1. Kasi, hindi lang isang problema yung nasusolve ng isang product. Kumbaga, 10 problems, 1 solution, and 10 results. Okay? So, yun yung unique sa atin. Hindi mo na kailangan mag-pinpoint na hahanap ka pa ng target market. So, kunyari, nakahanap ka na ng target market para sa pampaputi kasi may kilala kang maitim. So, pag maitim siya, hindi mo na kailangan maghanap na, okay, ito yung bagay sa'yo na product. Okay, mapimple ka, ito yung bagay sa'yo na product. Huwag itong isa. So, ito, hindi mo na kailangan mamili. Kasi isang product lang para sa lahat ng mga problema. Okay? So, mas madali siyang ibenta and mas madali siyang selling point na ipaalam nyo sa mga customers nyo na kasi ako confident din kami mismo, kami ni Justin, confident kami sa mga product namin na talaga hindi mo na kailangan pumunta pa sa ibang products para, alam mo yun, alam ko napakaraming problems ng skins natin. Eh, hindi ko na rin inisa-isa kanina. Pero napakarami kasi nga 100 plus yun eh. And hindi ko na rin inisa-isa explain. Pero sa sobrang dami nun, imaginein, one product lang makakasolve nun lahat. Di ba? Napaka-upper hand ng product natin. Next is share personal experiences. Ito naman, kaya nga sinabi ko kanina, before ka kung ano-anong strategies, gamitin mo muna yung product mo. Kasi kailangan makashare ka din na nagamit mo yung product and na-experience mo para makarelate sila. Kasi bago sila maniwala or bago naniniwala yung isang tao, pinaka nakaka-relate sila sa experience ng kausap nila. Okay? Mas merong itong conviction kapag ang nagbenta sa kanila is ginamit din mismo at pinakita na ginagamit talaga nila. Okay? So kung sample naman, na timingan talaga na walang effect sa'yo. Kasi probably baka sinuwerte ka or love ka ni Lord na napakaganda ng skin mo. Kumbaga napakakinis mo, wala kang pimples, hindi ka mapimples, hindi ka oily skin. So talagang walang effect yun sa'yo kasi maganda na naturally eh. So ang pwede mo naman gawin dyan is mag-highlight ka na lang ng mga ibang testimonials, mga real testimonials. Okay? So pwedeng kumuha ka sa mga kapwa distributors or mga ibang influencers ba ng mga testimonies nila na nagamit nila yung product and nagkaroon sila ng result na talagang effective or legit yung product natin. Okay? So, iilan yung sa mga selling strategies na baka makatulong and baka meron na rin kayong mga kanya-kanya. So, baka sana makatulong lang to. Next is, ito. Actually, ito na yung last slide ko and before ko to i-end, is magbibigay ako sa inyo ng sneak peek kasi as we end this year, next year, meron tayong mga good news, okay? Sa pag-start natin ng next year, hindi pa ako magsasabi ng time, pero magre-release tayo ng mga new set of products, new line of products. Okay? So, first is itong C-Skin. Meron na tayong existing ngayon. Ang C-Skin soap at ang C-Skin lotion. Ay, hindi ba nag-next yung slide sa inyo? Sa kayo na slide? Sa ecosystem pa rin kayo na slide? Ay, teka. Ano nangyari sa laptop? Eto, gumagana na ba? Nag-next slide na sa selling strategies? Pwede ako pa-comment? Okay, sige. Gumana na.
Okay, ito selling strategies, na-discuss ko na to pero i-recap lang natin. So, first is use your own product. Kailangan gamitin mo muna yung product bago mo ibenta kasi para maging real testimony ka na kung anong binebenta mo para mas maniwala rin yung mga tao para mas may conviction. Next is itong know your audience, yung avoid technical terms. Huwag kayo gumamit ng mga overly used mga technical terms kasi mas mahihirapan umintindi yung mga customers nyo leading to mas maglo-lose interest sila kung ano ba talagang maganda sa product mo. Next is itong use analogies. Itong use analogies, pwede kayong kumbaga parang metaphor or yung personification. Ibig sabihin, ihalin tulad nyo sa mga selling strategies. Ito, selling strategies pa rin. Okay, sige, tuloy ako. Use analogies. Kumbaga yung parang kelp. Pwede natin yung ihantulad sa shield na nagproprotekta ng skin natin from pollution and keeping it hydrated. So sa ganyan mga basic terms is mas madaling makaka-relate yung mga customers nyo. Kasi kapag medyo technical, talagang maboboard sila. Okay? So next, itong key selling point formula. Ito is 1 is to 1 is to 1. Naalala natin, ito yung general formula. Meron kang problem or meron silang skin problem na nag-exist na nakikita nyo, then pe-present kayo ng solution, then papakitaan nyo ng result. So sabi ko kanina, ito yung unique sa atin sa Seaweed kasi hindi lang siya 1 is to 1 is to 1, kung hindi, sa maraming problems, isang solution lang ang kailangan mo and napakaraming result ang makukuha mo. Okay? So sample lang natin sa mga lotion and soap natin. Isang product lang yung ginamit nyo pero napakaraming problem na na-solve nun. Okay? So isa ito sa mga key selling point natin. Next is share personal experiences. Uh, ito, kaya nyo kailangan gamitin yung product para mismo paggamit nyo, malalaman nyo kung ano ba talaga yung naging effect sa inyo. Okay? So, kung wala namang naging effect kasi wala namang kayong problema sa skin, so gumamit na lang kayo ng mga real testimonials ng iba. Okay? Yun yung i-highlight nyo na lang. Kasi marami naman tayong kapwa distributors na ma-content, nagpo-post ng mga videos, or gumagawa ng mga info or informative videos about sa product natin. So yun, pwede nyo yung gamitin kasi real testimonial yun eh. Ibig sabihin, mas makaka-relate yung tao. Basta real tao yung nakikita nila, mas maniniwala sila, mas mako-convicted sila. Okay? So, etong next natin, ito yung sinabi ko kanina na ito yung pa-sneak peek natin. Kasi as we start next year, meron tayong mga good news, meron tayong i-add sa mga line of products natin. So, first, itong Sea-Skin. Sa Sea-Skin line of products natin, meron na tayong lotion tsaka soap. So aside from that is madadagdag pa tayo ng Sea Skin Supreme or ito siya is a supplement. Itong supplement na to is meron ng Irish Moss. Teka, nawala ulit yung slide ah. Yun. Okay na? So ito, sa Sea Skin line of products natin is nagdagdag tayo ng dalawa pang products. Okay? Pa-comment naman ako. Okay na no? Nakikita niyo yung Sea Skin tsaka Sea Health? Okay. Sige. Etong sa Sea Skin Supreme natin, itong unang product na inad natin sa Sea-Skin line of products is a supplement. So ito siya is ibang klaseng type of seaweed naman ang ginamit natin. Kasi ito, kompleto na namin to from the beginning eh. Kumbaga, puro na to ng product research. So ito, mahirap kasi hanapin itong mga certain types of seaweed. Therefore, natagalan kaming i-launch. So good news is nakahanap na kami ng masosourcean nito. So early next year is makaka-release na kami ng mga products na to. Okay? So first, itong Sea Skin Supreme. Ito, meron itong Irish Moss na pinaka-benefit nito is hydration. Meron, kasi kanina, di ba, ang club seaweed natin, merong minerals, merong antioxidants, and merong polysaccharide. So ito, meron din ito lahat yun. Pero ang pinagkaiba lang, meron pa itong dinagdag, which is ang amino acid. Ang amino acid naman is nagsusupport sa collagen synthesis. Kaya mas nagiging effective yung collagen. Okay?
Kasi tayo, meron tayong naturally produced collagen eh. So, yung mga collagen natin, mas lalo pa niyang ini-improve ng Irish Moss. Next is dinagdagan din natin ng marine collagen para mas madagdagan yung kumbaga ang content ng collagen natin kasi the more collagen we have, ibig sabihin mas hindi tayo prone sa pagtanda ng skin natin. Okay? Next is sea buckthorn berry powder. Itong uh, sea buckthorn berry powder is ito naman is pang nourishment sa atin. Kasi pag in-intake natin ito, aside sa nag nagde-detoxify tayo kasi nga meron itong mga antioxidants na nourish yung mga organs natin. Okay? Next is hyaluronic acid. Meron dito kanina. Tsaka Centella asiatica. Ito, something bago, L-cysteine. Itong L-cysteine naman is nagpo-focus ito sa regeneration ng cells natin. Okay? So, nagre-renew ito ng mga dead skin cells natin sa loob. So, therefore, pinakabagay ito sa gluta. Kasi as L-cysteine regenerates our cells, merong gluta na nagre-renew naman ng cells natin para mas maging para mas mag-bright pa to lalo. Okay? So lastly, meron itong zinc. Ang zinc naman is nag-act siya as protection at the same time nag-regulate ito ng oil production. Nagpa-fight din ito ng acne and mostly strengthens natural skin defenses. Parang same lang sa pag nag-intake tayo ng mga multivitamins dati, ito is talaga nakaka-protect sa atin kasi nag-strength, kumbaga, meron tayong mga iba't ibang klaseng vitamins na ini-intake, pero kailangan natin ng pang-protekta nun. Kasi mabilis yung ma-dissolve eh. Mabilis yung mawala. So, ito yung pang-prolong nun, itong zinc. Okay? So, next is Sea Skin Radiance Coffee. Ito is a Sea Skin line of product kasi sa beauty pa rin to nakabilong na category. Ang seaweed naman na ginamit natin dito is bladderwrack seaweeds. So itong bladderwrack seaweeds is the same lang, rich in minerals, vitamins, and antioxidants. Ang pinagkaiba naman itong bladderwrack is nagsusupport ito ng thyroid health. Okay? Nagbo-boost ito ng metabolism and nag-improve ng skin health. So itong metabolism na to bagay sa coffee. Kaya ito nilagay sa coffee kasi everyday maraming tao na talagang hindi maka-move sa isang araw kapag hindi nakainom ng kape sa morning. And isa rin ako doon. So talagang bagay ito sa coffee. Etong next naman na nilagay natin is yung Japanese collagen. Etong Japanese collagen, ang pinagkaiba nito sa ibang collagen is usually ang collagen is tumutulong sa skin natin, di ba? Sa elasticity. So mas matagal tayong magsag, mas matagal tayong tumanda yung skin natin, mas healthy tignan. So etong dinagdag lang nito is tumutulong din ito sa joints natin. Joint health and anti-aging kasi part din ng aging natin yung bones natin eh sa joints specifically. Ang joints natin pag tumatanda mas lalong nahihirapang gumalaw. So ito nakakatulong itong collagen sa pag-produce ng kumbaga nung pag-regenerate ng joints para mas makagalaw ng freely. Okay? Next is L-glutathione, meron na to. L-carnitine. Ito. So, kaya ito nakabilang sa beauty kasi itong L-carnitine, sikat na ito masyado eh, na pampapayat. Kasi ang pinaka main benefit nito is nagkakaroon ka ng fat, kumbaga, ang mga fats mo, yun yung minimetabolize niya. Okay? So marami kasing product na pampapayat eh. Pero ang pinagkaiba lang nitong L-carnitine is yung mga ibang papapayat is nililose niya lahat ng mga nutrients mo rin nasasali. So lahat ng mga carbohydrates mo, calories, eto nakafocus lang sa fats. Ibig sabihin na bine-breakdown lang niya, minimetabolize lang niya isang fats. Okay? So nag-i-improve din to at the same time ng energy production. Next is Garcinia cambogia. Itong Garcinia naman is, syempre, na-burn na natin yung fat. Ano na yung next step? Next step naman is dapat hindi tayo masyadong magutom. Kasi yun naman talaga pinaka-salary ng ng pagtaba natin or paglaki is sa pagkain natin. So sa pag-inom mo nito is mafe-feel mo yung pagkabusog kasi in its natural properties, nag-appetite suppress siya. Ibig sabihin hindi ka talaga magugutom pag once na nakainom ka nito. Kahit hindi ka naman talaga busog, teka may nagko-call.
Guys, pasensya na. Talagang itong laptop ko medyo nagtotopak ngayon. So ito, balik tayo. Sa, Sana tayo? Sa Garcinia Cambogia. Ang pinaka binibigyan nitong Garcinia Cambogia is nag-appetite suppress siya. Kasi minsan kahit nagutom ka naman talaga or gutom ka pa, pero since nakainom ka nito, mafe-feel mo tuloy na busog ka. Or minsan naman baligtad. Kasi minsan kahit busog na tayo, nakaka-feel tayo ng gutom, pero talagang puno na yung tiyan natin. Ibig sabihin, busog na tayo. Talagang na-take na natin kung ano yung kailangan ng tiyan natin, pero nag-crave pa rin tayo. So ito, tumutulong ito na mag-suppress ng appetite. Okay? So i-make sure nyo lang na nakakain nyo pa rin yung mga tamang pagkain na kailangan nyo sa isang araw, and yung more than that, yun yung kailangan nating isuppress. Okay? So next is green tea extract. Itong green tea extract naman is an antioxidant na nagbo-boost ng metabolism. Okay? So medyo self-explanatory na siya. Itong next naman, chia seeds. Itong chia seeds is high in omega-3 fatty acids. At the same time, meron din itong fiber and essential nutrients. Kaya ito yung umuuso lately sa mga milk tea shops. Kung napapansin ninyo, nag-incorporate na sila ng chia seeds sa lahat, pati sa cake, milk tea, sa mga salads, especially sa salad. Ang salad, di ba, tinaguri ang pinaka-healthy na meal. So, sa salad, nilalagay ang chia seeds kasi at the same time, healthy kasi ang chia seeds. Kasi marami na itong nutrients and napaka-low calorie nito. Next is ang parsley. Parsley is puno pa rin ng vitamins and minerals na kukuha natin sa gulay, normally. And stevia. Stevia is a natural sweetener na 0 calories. So, para sa mga diabetic, is perfecto. And lastly, ang flavor natin, which is ang caramel macchiato. Personally, favorite ko tong caramel macchiato, and before din namin napag-decide na caramel macchiato yung flavor, nag-survey din kami, and caramel macchiato talaga yung pinaka-best seller sa mga coffee shops. So, ang experience mo sa pag-inom ng kape na to is talagang maganda. Okay? Refreshing. Next, sa C-Health naman tayo. Sa C-Health is, nagdagdag tayo ng dalawang product. First is ang supplement. Supplement na tinatawag na CMOS. So, ito, napaka-basic lang. Isa lang yung main ingredient na. And wala nang hinaluang iba. Or mapapreservative yan, or kahit ano, wala. Kapapicus lang. Ito yung pinaka-term ng seaweed, kapapicus. Or brown seaweed. So, itong kapapicus naman, eto, hindi mo na to kailangang haluan ng iba kasi ito yung pinaka-powerful seaweed na alam ko sa balat ng lupa. Kasi etong Capapicus na to is meron na siyang innate na kumpleto. Itong mga Irish moss, bladderwrack seaweeds. Kumbaga, ito iba-ibang mga binibigay nito eh. Pero itong Capapicus, meron yan lahat. Mapa-iodine man yan, papunta sa vitamins, calcium, magnesium, potassium, lahat yan kumpleto. And even sinusupport din niya yung thyroid health. Ibig sabihin, mas high ang iodine content niya na tapos binuboost din niya yung mga antioxidants kasi meron din siyang antioxidant in its structural property eh. At the same time, meron din itong anti-inflammatory properties. So, lahat papuntang digestive health, kumpleto na nito. So, mas ididig in lang natin yan later kapag na-launch na namin yung product. Okay? So, ito medyo sneak peek lang kung ano ba yung mabigyan lang kayo ng idea kung anong klaseng product pa yung mga i-release natin. So, lastly, isang Sea Health Coffee. Itong Sea Health Coffee naman is kumbaga parang Siskin Radiance Coffee na healthier version. Kumbaga hindi siya pang paganda, hindi siya pang pa-sexy. Okay? So ito, meron itong Dull Seaweed. Itong Dull Seaweed naman is meron siyang salty umami flavor na meron ding mga nutrients. So ang pinagkaiba nito sa lahat ng seaweed, ito yung perfect dito. Bakit? Kasi ang Dull Seaweed na may pinaka-low na calories. So, kahit uminom ka pa ng kape 2 times a day, kasi meron akong kilala na halos 2 to 3 times nagkakape sa isang araw. So, kahit twice ka pa magkape sa isang araw, worry-free lang kasi halos wala tong calories. Okay? So, next is spirulina. Itong spirulina, nagbo-boost ng mga nutritional content na meron ng itong coffee natin. So, nag-a-add din ito ng earthy taste. Kumbaga, medyo malupa na taste na masarap sa kape. Kasi usually pag kape is kailangan medyo roasted, medyo matapang, at medyo earthy. So ito yung bagay dito. Next is ashwagandha.
Itong ashwagandha naman is medyo centella extract yung ano niya, yung datingan niya, pero ito mas healthier version to kasi ito ano to siya parang kumbaga wala itong low in calories siya at the same time ah meron siyang relieving properties. Kaya sabi ko na para siyang centella. Kasi nag-heal din siya ng mga sugat natin sa loob. Like kunyari, merong mga gas-gas. Kasi ako personally, meron din akong ulcer. So ito makakatulong to. Kasi pag meron tayong mga wounds sa loob, ang centella extract, hindi yan gaano makaka-penetrate deep talaga. So bagay siya sa skincare products. So ito, ang bagay dito is ashwagandha. Kasi talagang nakaka-relieve siya ng mga mga gasgas natin sa loob. And meron din itong slightly sweet flavor na herbal. Next is ang licorice root. Itong licorice root naman, herbal flavor din siya na sweet na meron ding health benefits like mga vitamins. Kasi root ito mismo eh. Kumbaga para itong tree na kinuha mo yung pinaka-loob-looban na vitamins sa pinakailalim. Okay? Next is chicory root. Etong chicory root naman is a prebiotic. Ito, nagdadagdag din to ng flavor with a slightly nutty and roasted taste. Pero at the same time, nagsusupport ito ng gut health. Next is dandelion root. Yung dandelion root naman is detoxify, nagde-detoxify sa atin. So, mas healthy yung liver natin. Next is itong burdock root. Ang burdock root naman is nagdadagdag pa ng another layer ng pag-detoxify. Okay? So, mas ina-amplify niya yung effect na yon with a slightly bitter and herbal taste din. Next is ang mangosteen. Ang mangosteen naman is, ito yung nagbibigay din ng flavor na sweetness and medyo citrus para yung lasa din ng kape natin is talagang, kumbaga, high class. Next is cinnamon. Ito, dagdag din to ng flavor, pero at the same time, is meron din itong antioxidant properties na pag pag tinikman mo yung cinnamon, di ba medyo warm and comforting yung lasa niya. So, aside from that, ina-antioxidant niya yung katawan natin. Next is ginger. Ang ginger naman is, alam natin na maanghang to, kaya hinahalo sa pangsahog ng mga pagkain natin. So, ang benefit naman na binibigay nito is, meron itong digestive health na binibigay na benefit. Kumbaga, pag kumakain tayo, mas na natutunaw siya or mas na-digest natin ng maayos yung mga pagkain. Kasi yun minsan yung mga nagiging cause ng ulcer natin eh. Pag nasa-stock up yung mga pagkain na nagko-cause ng bloated or nagagasgas dahil nga sobrang puno na. So ito tumutulong ito doon para mas mabilis siyang bumaba. Next is ang turmeric. Turmeric naman is nagbibigay din ng additional flavor, earthy, and mostly anti-inflammatory benefits. Anti-inflammatory, ibig sabihin kapag minsan sumasakit yung tiyan natin, ito, tumutulong talaga to. Kaya nga yung parents namin, kapag konting sakit ng tiyan, tumitimpla agad ng turmeric powder. So ito, pag inflame kasi yung tiyan o namamaga yung tiyan, ibig sabihin baka merong nag-swell na mga organs mo sa loob, gawa ng baka may nakain kang masama, or baka bloated ka, or baka may nagasgas sa bile sludge mo or anywhere sa stomach lining mo. So ito, anti-inflammatory to, tinutulungan niyang mag-heal yung maga na yon. Okay? Next is stevia. Same lang, natural sweetener na walang calories, zero talaga. So, perfect siya sa mga diabetic. Barley, ito, nagko-complement din sa seaweed kasi itong barley, nagtataglay din to na napakaraming bioactive nutrients. Kaso nga lang, mas nangibabaw lang ang seaweed. Pero why not, di ba? Ipaghalo natin yung dalawa para mas marami pang benefits na makuha natin dito. And ang flavor naman nito lastly is ang French vanilla. Para medyo healthy yung flavor niya. Kasi pag vanilla, mas iisipin ng tao na wala masyadong hinalong chemicals. Kasi pag caramel macchiato, isipin nila, may caramel pa rin. Ibig sabihin, may sugar or macchiato, baka may ibang mga hinalo. Ito, basic lang. Napakasimple lang, French vanilla. Okay? So, doon na nagtatapos yung presentation ko, guys, yung slide ko. So, ngayon, pwede naman tayo mag-proceed sa meron ba kayong mga questions or clarifications sa mga na-discuss ko? Or pwede rin naman sa mga hindi ko pa na-discuss. Baka may mga questions kayo.
Pwede kayong mag-comment or pwede nyo i-on yung mga mics nyo para mag-question. Okay? Uh, by the way, happy birthday kanina kay Joni ba yon? Happy birthday. Uh, sige, comment lang kayo guys if ever may question kayo. Kailan ila-launch ang new products? Ah, magbibigay ako ng range, okay? Kasi hindi ko may promise kung kailan talaga yung exact date. Pero iilan sa mga products natin ila-launch next year ng January. Okay? Yan yung earliest. So magdedepende pa yan kasi ngayon ang ma-assure ko lang sa inyo na source out na namin yung mga seaweeds mismo. Pero syempre marami pa yung factors. Papunta sa manufacturing, permits, etc. So mag-expect lang kayo ng earliest natin is January. Pero possible, pwede pa yan tumagal konti. Sige, sino pang may questions dyan? Eto, how much per box? Teka. How much po ang per box? Price ng CMOS. Okay, doon muna tayo sa how much per box. Ang range ng prices ng mga coffee natin is iba-iba. Iba ang, yun yung initial pricing natin ha. So possible baka meron tayong mga final changes. Pero initially, nag-range ng less than 500 pesos ang per box na naglalaman ng 10 pieces per box. SRP na yun siya. Next is price ng CMOS. Price ng CMOS is ang members price, ang masasabi ko lang initial kasi hindi pa talaga na-finalize pero less than 1,000 ang price ng CMOS. Sir, suitable po ba ang mga products sa mga hypertensive bumutaas ang uric? Oh, sakto. May nagtanong kung bagay ba ang product natin sa hypertensive. So ako, share ko lang din, no? Ako mismo hypertensive din ako. Meron din ako maintenance. So high blood ako simula nung last year. Ah, etong pag-formulate namin ng products, ang una namin kinonsider, syempre, yung mga sakit namin. Kami ni Juston, parehas kami hypertensive, and marami rin sa amin mga diabetic. So, perfectly safe po ito kasi kami yung unang gagamit ng mga products na ito. Okay? Sa uric acid naman, pag mataas ang uric acid mo, since seaweed kasi ito, pwede pa naman kayong mag-take, pero hindi nyo pwedeng pa sobrahan like yung coffee. Ang coffee is siguro once a day is enough. Pero para sa mga addict sa coffee twice a day, pwede nyo munang tansyahin kasi iba-iba naman yung effect sa mga tao. Pwedeng iba yung effect sa akin, mas malaki yung immune system ko. So, yun. Sir, how about po sa diabetic po? Suitable po ba sila? Diabetic, suitable na suitable po. Kasi stevia ang gamit natin sa mga products natin. Wala po yung sugar content, zero calories. So kung magtatanong kayo sa caramel macchiato na flavor para sa Seaskin na coffee, flavor lang po yan. Hindi talaga yan actual na sugar. Sige, ano po yung mga questions natin? So, remind ko lang ha, yung mga ano natin, mga timelines natin. Ang ang supplement is hindi pa tayo sure kung kailan, pero possibly earliest sa January. Sa mga coffee naman is 90%. Masasabi ko na baka ma-release na natin siya ng January. 90 to 95%. So, i-expect nyo na lalabas na yung coffee sa January. Okay, so yung supplement natin, possible 1 to 3 months.
kasama po ba sa subscription ang mga new products? Ito, may nagtanong na pala. Yes, kasama po yung mga bagong products sa subscription. So yung mga areglo niyan, kung ilang pieces ba kada subscription, is i-release namin soon pag meron ng mga products na yan. Okay? Good evening po. Sa lotion natin parehas free po ba, parabens free po ba tayo? Hindi po. Hindi po tayo parabens free. Paano po kung lahat ng laboratory test ay matataas at ay kidney stone problem po? Pwede po ba? Paano po kung lahat ng laboratory test at ay kidney stone problem? Sir, Ma'am Marisa, ang tanong niyo po if matataas yung laboratory test, ibig sabihin may mga problems, specifically sa atay, kidney stone, yan. So perfect talaga yung mga product natin kasi ang health benefit na binibigay ng seaweed is talaga sinosolve yan lahat. Okay? So mapaproblem man yan sa organs mo, kahit anong organ pa yan, talagang kompleto yung seaweed. Ask lang po, possible po ba makasama yung subscription? Yes po, possible po na makasama po sa subscription. Ilang capsules per bottle yung CMOS? So, ang per bottle ng CMOS is 60 capsules. How about sa mga may thyroid o goiter? Pwede din po ba silang mag-intake? Yes, dapat po silang mag-intake para sa mga may thyroid or goiter. Kasi yun yung binibigay ng Kapapaykus, yung health supplement natin. And yun din yung pinaka-distinct na quality sa kanya. Kasi na-remember nyo kanina, yun yung pinagkaiba ng Kapapaykus sa Irish moss and Dall seaweed. Meron siyang extra layer para sa thyroid. Sir, 1,000 pesos po cost ng capsules, di ba po? Hindi po ba malulugi ang company pag isasama po yun sa subscription? Hindi po. Bali, ang pag-source natin ng mga seaweed natin is meron na tayong partners or meron na tayong ah, source natin, manufacturer na pwede tayong makahingi ng discount kasi by volume eh. Saka naka-partner na namin sila. So, makukuha natin siya ng mas lower. Ay, teka, ang minimin mo pala is subscription. Hindi po masasali yung supplement sa subscription. Ang minimin ko po is yung mga coffee natin na mga bago. Kasi may nagtanong kanina kung masasali ba yung mga products sa subscription. So, possible yung mga coffee, pero yung supplement hindi po. Para siguro sa mga packages natin ng mga bagong sali, bagong affiliates, doon siya pwedeng masali. Kapag gusto ko po ma-try. Oh yes, Marisa, maganda po i-try niyo po to kasi maganda po talagang seaweed. Internationally known na po to. Sa may Mayuma, pwede po ba? Yes po, Sir MJ Gagliarde. Especially ah, pag may mayoma, tama ba na ang mayoma is related sa pagbabae is once nakunan? Yan po ba? Tama po ba? Medyo hindi ko po sure. So far, ang mga tanong nyo kasi, if ever may sakit kayo or meron kayong specific na sakit, safe bang gumamit nito? Well, actually, safe naman to 99% kahit ano pa yung sakit mo kasi ano na to natural lang to eh. Halos lahat ng mga content nito is natural. So, hindi kayo kailangan matakot na baka magkaroon ng side effect. Kasi halos kumakain ka lang ng gulay. Black coffee po ba ang coffee natin? Pwedeng mag-add powder milk. Yes po, Ma'am Sanita. Black coffee po and pwede nyo rin pong haluan ng powder milk. Or kung ang minimin mo ba, isahaluan namin. Ang formulation po namin walang powder milk. Pero kung kayo personally preferred nyo na haluan ng milk, is pwede nyo namang haluan para sa taste nyo. Okay. Sorry, Ma'am Belma. Hindi po kasi ako familiar sa myoma. So, I'll get into that and feedbackan ko po kayo. Pwede nyo po ako i-chat. Kasi lahat ng ito nasa research papers lang naman nasa product research namin. So, I can look it up for you. Sige, ano po yung mga questions pa dyan?
Okay. Hello, Ma'am Joy. Ang tanong ho niya is, pwede po ba na coconut oil yung gamitin sa Seacrest chips para mas healthy po? So actually, na-try na namin ito. Before kami nag-finalize sa vegetable oil, nakatry na kami ng sobra 10 klaseng oils from pinaka-pangit to pinaka-healthiest. And itong vegetable oil and coconut oil, medyo the same lang sila. Ang pinagkaiba lang nila, pag ginamit kasi natin yung coconut oil, hindi ganun ka-crispy yung kinalalabasan. And may amoy kasi yung coconut oil eh. Para sa mga nagluluto dyan sa bahay, tingin ko magigets nyo to. Pero ang coconut oil, meron siyang aroma na hindi kaaya-aya. So, ang ginamit natin ng vegetable oil. Next, ako bukas. May balak kayo mag-choco drink? Yes po, Sir Will. Ang choco drink, medyo inaay na namin yan. Pero, sige lang, let's see. Siguro mga next year, na pag-uusapan natin kung balak ba namin mag-release ng choco. Ma'am Janet, olive oil. Ang olive oil is oo, healthy siya. Pero nag-product research na rin kami about dito. Oo, healthier siya sa lahat ng oils. Actually, olive oil ang pinaka-healthy. Pero kung ikaw compare mo siya sa mga ibang oil, is hindi naman siya ganong nagkalayo. So, pili na lang kayo. Gagamit tayo ng olive oil pero hindi naman masyadong malayo sa vegetable oil. Pero mas healthy siya. Pero yun nga lang, mas mahal yung product natin ng way, way higher. Kasi alam niyo naman ang olive oil, napakahirap i-source, napakahirap, napakahirap i-harvest. So probably, mas tataas yung cost natin, ang margin natin. Sir, yung crackers ala Skyflakes na may seaweed. Oh, ito, merong idea si Sir Will Bordios na Skyflakes na may seaweed bake. So yan, possible din yan kasi snacks din yan na biscuit. So maybe pupunta tayo sa biscuit later on pag meron na tayong mga pag lumaki na yung company. Teka, sorry. Sorry, Ma'am Belma. Wait lang. Yung about sa cancer po, etong sa myoma po, Ma'am Belma, no? Ah, I apologize po pero hindi po kasi ako familiar sa myoma pero after ho nitong Zoom natin, ilo-look up ko po yan and mag-feedback po ako sa inyo about sa myoma. Kasi yung specific term na myoma, hindi po yan nasali sa product research namin. So para maging safe po is I look into it para ma-sure po natin. What about po kung sunflower oil? Sunflower oil is same lang sa olive oil. Aside sa mahal, napakahirap i-source. So therefore, mas mahihirapan ho tayo magbenta kasi mas mahal. So essentially, ang snacks is dapat mura kasi nga pika-pika food yan eh. Kinakain natin everywhere. Saan ba tayo? Mapa-work man tayo, mapa-movie, mapa-cinema. So, yun. Hindi po, iba po yun. Teka lang, Ma'am Belma, ha, mag-backrib muna ako. Ay, okay, okay. Ito na, nabalikan ko na, Ma'am Belma. What about po yung may suspected cancer or meron na pong cancer problem? So, itong may mga cancer problem po, ito yung sobrang safe po nito. Actually, ito yung makakatulong talaga. Kasi dati, imagine niyo sa sinaunang panahon, ito yung mga tinitake nila eh. Sa product research ko traditionally, ito mga pinaghiwalay-hiwalay ng mga ingredients, ito yung tinitake nila panggaling sa mga sakit. So, ito, imagine niyo na pinag-isa lang natin yung lahat and wala naman kayong need na mag-worry para sa mga side effect kasi puro natural lang to. So, yung mga in-explain ko kanina, pwede nating balikan yung slide. Ah, ito, sample, itong Simos Capapicus. Kung iti-take nila itong Simos Capapicus, ang binibigay lang naman nito is, kumbaga, puno lang to ng mga nutrients puno ng mga vitamins, puno ng antioxidants, and especially sa thyroid cancer. So kung mayroong mga ibang klaseng cancer, is binuboost niya yung immune system para labanan ito and mas hindi na lumala. So meron din tayong mga clinical trials about diyan kasi baka isipin niyo na
Okay, siyempre product ko to, so ititiyap ko to. So, meron din tayong mga product research na nakakagaling din talaga ang seaweed. And actually, medyo na sumisikat na to sa news sa ibang bansa internationally. Kasi talagang napaka superfood nitong seaweed. Kasi lahat kaya niyang gawin. Even sa mga pinaka-worst na mga cancers, kaya niyang hindi naman panggalingin but i-improve. Okay? So, hindi po nga. Yun pong may mga cysts sa breast or leukemia or lymphoma or any kind of illness. Oh, yes po, Ma'am Belma. Ah, hindi po siya magkakaroon ng side effects sa mga cyst or leukemia. Medyo familiar din to kasi part din to ng mga na-research namin. Talagang primarily nag-help lang siya na i-boost ang immune system and hindi mapalala kung ano man yung sakit na meron po kayo. May balak kayo come up with pressed seaweeds yung parang mga galing Korea, Japan, Nori? Ah, Sir Will Bordios, meron naman pong balak pero not anytime soon kasi para magkaroon ng company na kaya mag-press ng seaweed is napakalaking manufacturing company. Hindi lang yan million dollar company kundi billion. Kasi para mag-invest ng isang machine is kailangan ng napakalaking capital. So, we can consider that maybe next time in the future pag talagang lumaki na tayo and aside dyan, marami pa tayong pwedeng idagdag eh. Okay? So ngayon, as of now, itong nori na mininin mo is sinosort out pa natin. So diretso sa atin ang flat na diretso mismo. Yung naka-press seaweed na. Okay? You're welcome po, Ma'am Belma. Sige, sino pa po may mga questions dyan? May shampoo rin po ba? Actually, ito, lately lang namin ito napag-usapan. Ito, next in line na itong shampoo. Kasi, syempre, meron tayong sabon, meron na tayong lotion. So why not? Kumpletuhin na natin lahat ng household products. Especially ang shampoo kasi napaka-basic item nito eh. Napaka-bilis ma-consume. So itong shampoo, bagay din actually ang seaweed sa shampoo. Pagdating sa cosmeceutical product na mga na-research ko, is bagay siya sa lahat ng mga household products. Literal sa lahat. Except siguro sa cleaning products, sa panglinis ng sahig, or mga ganyan. Pero hanggang sa shampoo, napaka-beneficial pa rin niya. So, sige lang, ongoing na yung formulation yan and hintayin nyo na lang next year, baka mag-release tayo soon. Okay, you're welcome po, Ma'am Imelda. Meron pa ho ba kayong mga questions or clarifications sa slides? Sir, meron po ba tayo ship ID ever dito po sa Taiwan? Okay. Etong tanong ni Ma'am Nelia na shipment sa Taiwan, I think meron, pero isusure ko ho mamaya. Pwede nyo pong i-contact yung upline nyo para ma-add ho natin sa system natin. Kasi actually, available naman na tayo sa maraming countries. Okay? Marami na tayong available like sa Korea, Japan, pero hindi lahat nakalagay sa system kasi napakarami ho nun. So, inaayos pa ng IT natin yung, kumbaga, ang ayos sa pag-navigate. So, mamaya chat niyo po yung upline nyo and if ever na plan nyo po talaga na magpa-ship sa Taiwan, is we can make it possible kasi meron naman tayong international shipper na eh. Sa launching ay makikita naman yung tanong ni Sir Will Bordios. Sa launching ay makikita naman yung ingredients at benefits, di ba? Oh, yes po, Sir Will. Lahat yan makikita ho. Meron din tayong mga gagawing posters. Posters, mga ads, mga pang-promote. So lahat yun mabibigay ho sa inyo. Meron po ba available na shipment dito sa amin sa Muscat, Oman o in Qatar? Hindi ko ho memorize yung lista, Ma'am Belma, pero I think meron na sa Qatar. Pero itong Muscat or Oman, isa-check ko ho mamaya kasi mahaba kasi yung lista ng mga available.
Pero baka po available. Try ho natin mamaya. Bakit sir parang maalat masyadong original cheese? Pwede po ba yung ibang flavor? Sir Renan Fuentes. Yes po. Kung ayaw niyo po ng original cheese, pwede niyo pong i-change sa ibang flavor. Mag-request lang po kayo sa upline niyo para yung upline niyo is yun yung mag-i-inform sa amin. Specifically po, si Kyra or si Sir Ace. Meron naman ho kayong contact kay Coach Ace na kay Coach Kyra, no? Kasi sila ho yung nasa office namin every day na at least para mabilis mapasa yung information. You're welcome po, Bang Velma. You're welcome po, Ma'am Adela. Meron po kayong mga questions dyan? Clarifications. Thanks po. Let's words. Sir J, maiba lang po ako, sir. Magkakaroon po ba tayo sir, ng gadgets incentives, sir, or car incentives, sir, in the future po? Ah, uh, Sir John Mark, yes po. Magkakaroon po talaga tayo niyan. Pero hindi ina-arrange pa natin kung ano ba yung mga mas mauuna. Kasi ang next natin na incentive ngayon is yung tour. So next in line, ang pinag-iisipan ho namin yung gadgets. Pero yung car incentives po, sige lang, pino-formulate pa namin yan kasi yung margin kasi ng company ngayon is talagang saktong-sakto lang. So if ever na makapag-formulate ho ako ng pwedeng maging arrangement para sa car incentives, sige lang, we'll let you know po. Yes, medyo maalat yung original flavor. Okay. Sige, noted po ma'am. Minsan kasi, inform ko lang ho kayo na minsan ang chips natin dahil sa shipment, medyo naaalog-alog. Nagre-retain tuloy yung mga powder sa baba. Therefore, nagkakos na minsan medyo may maalat sa isang parte naman halos wala. So, yun. Currently, ini-improve natin yun. Ngayon, kakabili lang natin ng machine for nitrogen filling para mas secured yung chips natin, hindi madurog. And at the same time, hindi rin magkalatag-latag yung flavor. Yes, gadget lalo na yung ano yun? Sir, sana available na ang subscription ng ibang flavor. Sir Renan, available po. Mag-chat lang po kayo sa uplines niyo. Pero sige, actually ongoing na. Bali, ang system natin, gagawin na nating able na yung mga distributors natin na makapagpili ng flavor sa subscription. When po tayo magkakaroon ng English product and marketing plan presentation? Uh, for that, magre-reply ho ako sa iyo mamaya, Sir Eddie Lanipa, about dyan. Kasi currently, yung brother ko, sila Justin, yung nag-handle niyan. Sir, what month po ang tour po? Para ma-inform ko na po yung supervisor ko po sa work. Sir John Mark, medyo excited na po kayo ah. Ah, about po sa tour, siguro earliest next week mag-i-inform na po kami kung anong dates yon. Okay? Sir, meron po ba promo package ngayon January? Yung kagaya ng December. Salamat po. So far ngayon, Ma'am Joy, is wala po. Kasi meron po tayong incoming promo para sa tour incentive. Sige, any questions? You're welcome po, Sir John Mark, ni Verba. If in case available po ang shipment dito sa amin sa Muscat, Oman, ang multiple order po ba, free shipment po ba, sir, is free dito? Hindi po, Ma'am Belma.
Bali, ang shipment po is talagang iso-shoulder ho ninyo. Pero depende na ho siguro ano bang klaseng bulk order ang pinag-uusapan natin, ma'am? Kasi syempre kapag significant amount na ng volume, baka naman kaya. Pero if siguro less than 100 pieces or less than 50 pieces, ay hindi ho talaga kayang i-cater. Kasi ang margin ng product namin is, kumbaga, napaka-cute lang kasi nga, syempre, mga Chinese kami. So, we rely on volume. Sir, like me here in HK po, magkano po shipping fee from Pinas to HK po? Salamat. Ma'am Marisa, nilista na rin ho kita. Pwede ho kayong ipapa-feedback ko ho sa inyo sila Sir Ace or si Ma'am Kyra later kasi nasa listahan po yan. Kasi meron kasi yung listahan ng magkano yung first kilo and magkano yung additional kilos. Kasi mas mura na yung additional kilos eh. Yes, Ma'am Marisa. Sige po, mag-feedback po ako mamaya. Okay po, thank you. Sir, nakakagawa po ba ng announcement po sa page na January 2 na po Rizal? Sir, makakagawa po ng announcement po sa page ng January 2 na po resumption of pack. Ay, okay. Yes po Sir John Mark. Maybe later or tomorrow magpo-post po ang page na magre-resume po tayo sa January 2. Starting pa lang po tayo sa small loads, then pag magka-build up po tayo ng market, doon na lang po siguro madagdag. Yes po, Ma'am Belma. Kaya patuloy lang po tayo sa paghataw kasi pag lumaki tayo, mas marami ho tayo ma-offer na mas maganda. You're welcome po, Sir John Mark. So guys, meron pa po kayong mga questions or wala na po? Ayun, meron pang habol po ako, sir, purchase 50 pieces. Ay, grabe si Sir John Mark. Habol mo, sir. Sige, if wala na pong questions, salamat po sa time ninyo sa pagkinig. And if may mga additional questions kayo na hindi naalala ngayon, pwede nyo lang po ako i-chat sa Facebook. Pangalan ko ho is Jay Ang. Anytime, pwede nyo po akong kontakin and i-chat. So, magre-reply naman ako personally. And salamat sa time na binigay nyo. Sana sa pagpasok natin ng New Year, mas maraming magandang mangyari sa opportunity natin dito sa Seacrest. And I really hope the best, okay? So, tandaan nyo lang ha, itong timeline natin ng mga products. Yung Seaskin, yung mga coffee natin is mare-release ano pa, mga 3 months after January pa. Ang supplement natin, yun yung ma-release sa January, probably. So 90%, baka ma-release na natin yung supplement sa January. And yung mga kape natin, mga coffee products, both Sea Skin and Sea Health, is mga probably after 3 months pa. Okay? Sige, so maraming salamat po guys and God bless po sa inyo and thank you, thank you. Basa ko lang balik kay Coach Ace yung yung Zoom. Teka.
Yun guys, no? Congratulations para sa atin, sa ating 2025, maraming paparating talaga, no? Very exciting yung bagong taon natin. Kaya guys, no? Happy New Year sa lahat sa atin, and syempre happy yung mga subscribers natin kasi meron tayong madadagdagan na naman bagong product, hindi lang sa mga packages natin kundi syempre para din sa ating subscription, no? So congratulations everyone. Maraming salamat sa mga naka-attend and naka-tune in, and syempre no, umabot tayo hanggang dulo kaya nasagot lahat ng mga katanungan natin. Kaya guys, ngayon pa lang no, huwag ka nang mahiya, i-share mo na yung seaweed products natin, i-share mo na si Secret sa mga kapamilya mo, no, relatives mo, katrabahuan mo, or kahit sino, guys, no? Share the good news, share the opportunity to everyone, and syempre, guys, happy, prosperous New Year para sa ating lahat. And syempre, no, Abundance 2025 for us, no? So, maraming salamat. This is your host, Ace Cabonce, no? Coach Ace Cabonce. Isa ako sa mga makakatulong at makakasama nyo rito, guys. So, see you around, guys, no? Maraming salamat. Next week, no, isama mo yung bagong direct referral mo sa training, no? Always kang umattend ng ating Monday training kasi marami tayong matututunan at marami tayong makuhang bagong information na ibabahagi natin sa mga clients natin at sa mga members natin. Okay? So, tomorrow, since 31, no, medyo ano na tayo, medyo busy na, no? I know for sure may mga ano na kayo, preparation na para sa handaan. So, resume yung ano natin, live Zoom affiliate program discussion January 2. Okay? So, i-resume natin ng January 2. Pero, yung mga uplines dito, I know for sure yung iba dito kasi meron mga schedule pa rin, no? So, meron pa rin sila mga personal schedule pa rin sa kanilang mga members. Even ako, may mga schedule pa rin sa mga ibang members natin na nandito, no? So, yun lang, basta yung every 8 p.m. natin na schedule is magre-resume tayo ng January to 8 p.m. Okay? So see you around guys, no? Maraming salamat. Merry Christmas everyone and advance Happy New Year, no? Abundance 2025. Ingat po kayo kung saan man kayo right now, no? God bless everyone. Picture tayo, picture. Picture before tayo mag-end, no? Kasi napaka-solid ng ating training. Ang dami nating natutunan, no? Ayan, so si Coach John Mark, ayan, mag-try daw siya na mag-personal schedule at mag-live sa Facebook. No, so ayan. So sige, simulan natin. Picture tayo, guys. Ayan. Open your cam para ayan, gagwapo at ang gaganda pala ng mga ano natin eh. Mga members natin, no? Gagwapo at ang gaganda. Si Ma'am Hilda, oh. Ganda Ma'am Hilda eh. So sige, open your cam, guys. Let's take a peek. One, two, three, smile. Yun. Isa pa kasi dalawang ano to. Yan. Sige, open your cam. One, two, three, smile. Yun. Congratulations everyone. Maraming salamat sa lahat po ng umattend, nag-participate, no, nagtanong. So, right now, alam na natin, guys, ano yung effect at benefit ng products natin, no? Napakasulit, 'di ba? Kasi lalo na sa mga kakasali pa lang, alam mo na kung paano i-explain, no? Alam na natin. So, tumaas yung confidence natin na kumbaga, i-market yung product natin, no? So, maraming salamat. See you around, guys. I'm Coach Ace Cabonce, no? Isa ako sa mga tutulong at gagabay sa inyo dito sa negosyo. God bless. Happy New Year, everyone. Prosperous New Year, everyone. Abundance 2025, no? Good Bye-bye. Happy night. New Year. Ayan. Happy New Year, Ma'am Hilda. Ayan. Happy New Year sa New mga Year sa lahat. kababayan natin, no? Happy New Year, everyone. Happy New Year. Happy New Si Year Ma'am. po. Happy New Year, Ma'am Marisa from Hong Kong. Ayan, yung mga kababayan natin. Yan. Si Ma'am Nelia from Taiwan. Ayun, Happy New Year. Happy New Year everyone, guys. God bless. Okay, See you bye-bye. around. Bye. Bye-bye. God bless. God bless. Bye.